Mula abot kamay, punta tayo Destiny Rose. Hi! Dahil Destiny Rose. napaka-importante ng Destiny Rose sa karera mo. Ito yung sinasabi ko na at this point, just before Destiny Rose, just before you auditioned, ayaw mo na. Parang walang nangyayari sa karera. You were preparing for your requirements na because you wanted to be a flight attendant. Until you heard, nakiusap ka sa GMA. What is the story? Nakiusap po, kasi close na po yung audition, Tito Boy. Wala na. Tapos na may napili na yata sila. Ang alam ko po may napili na sila. And sabi ko, nag-beg po ako sa GMA7. Na please, baka pwede kong itry at pwede ko pong i-open yung audition ulit. Okay. Sabi nila, kung i-open namin yung audition, magtatawag pa kami ng ibang artista kasi this is not a special audition for you. Okay. Because, of course, may camera, gagastos sila sa camera, gagastos sila sa costume, sa makeup, may bayad, of course, may bayad din po yun. Lahat. So, kailangan nilang i-open ulit yung audition, hindi lang sa akin, kundi pati sa lahat ng mga pwedeng gumanap dun kay Destiny So, in that Rose. conversation, parang wala na. Hindi na ito mangyayari. Parang wala na. What happened? Then, after isang araw, ano po, tinatawag ako na pwede na po ako mag-audition. So, I got the chance to audition for Destiny Rose. Okay. Take me back to that audition. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko po sa audition, kasi may kanya-kanya kaming makeup artists. Okay. Para bang kung sino yung mapipili na Destiny Rose na gaganap, siya din yung nagme-makeup, siya rin yung makukuha. Na makeup parang artist. yung audition din siya for the makeup artist. Okay. So sabi sa akin ng makeup artist ko, si Ian Mirandilla, thank you na Ian, sabi niya sa akin, gusto mo ba talagang makuha tong role mo? Siyempre. Sabi ko, siyempre. Kasi maganda yung role. Papayag ka bang ahitin yung kilay mo? Eh, may ginagawa akong show noon, Tito Boy. Paano yung continuity? Sabi ko, baka mapagalitan ako nito. So, ang ginawa ko po, sige, ahitin mo na. Para baka matsambahan natin, makuha natin tong role na to. So, inahit na yung kilay ko. Ahit na ahit, Tito Boy, audition pa lang. Sabi ko, hindi ko na inisip yung role ko dun sa kabila. So, inahit po yung kilay ko, minikapan ako. Hindi ko siya ma-appreciate nung minimakapan ako. Sabi ko, ba't ganito yung itsura ko? Nakakatawa. Pero nung nilagyan na po ako ng buhok, nilagyan ako ng buhok. Pag ganun ko sa salamin, uy! Sabi ko, iba ako dito. Sabi ko, wow, nag-iba talaga ako. At naramdaman ko kagad yung role na yun. Nung sinuotan ako ng sapatos, damit, na nakatulong sa akin. It became your biggest role and it became a pivot in your career. Pero paano mo inaral? Because it is extremely tempting to attack a transgender girl, woman, the way everybody does it. Yes. Paano mo ito iniba? Ken, in terms of kilos, in terms of lakad, nagpaturo ka ba? Nagpa-coach ka ba? Because tuwing napapanood namin ang Destiny Rose, si Destiny ang aming nakikita. How did you do that? Tito Boy, sobrang thankful po ako dahil tinulungan ako ni Sir Jonas Gafood. Hi Jonas, if you're watching. Si Sir Jonas Gafood ang tumulong sa akin at si Direk Phil Noble. Silang dalawa yung ang huhusay naman pala. Gumawa at nag-build kay Destiny Rose kung ano ba talaga dapat si Lalo Destiny na yung Rose. physical. At saka yung kilos. Kasi dapat si Destiny Rose magmukha siyang babae. Totoo. Hindi siya magmukhang caricature. Right. Dapat magmukha siyang respetadong babae.